Nakabalik na sa workshop ng duwende ang ating bida galing sa labanan at pagmimina, sabi ni Jinhyuk habang nilalapag ang nakuha niyang mithril, ito na ang iyong hiling na mithril. Pagkalapag niya ng mithril ay inunat niya ang kanyang likod. Sa isip-isip ng duwende, pambihira ang taong ito, talaga bang isang piraso lang ang dinala niya? Sinabi niya kay Jinhyuk, akala ko namatay ka na, pero bumalik ka ng okay lang. Tugon naman ni Jinhyuk, okay lang? Di mo ba nakikitang pagod na pagod ako? Tugon naman ng duwende habang binubuksan niya ang sako ng mithril, tigilan mo na yang kakareklamo mo, hindi ka naman mukhang pagod. Ito lang ba lahat ng mithril na namin mo? Tumugon naman si Jinhyuk na nagmamaang-maangan, oo yan lang, pero sa isip-isip ni Jinhyuk, mukhang mamahalin ang mithril, kaya kumuha ako ng kaunti lang naman. Tugon naman ng duwende, wala na talagang kwenta ang maze ngayon. At dito tinanong ng duwende kung ano ang gustong gamit ni Jinhyuk. Tugon ni Jinhyuk, meron na akong weapon, paano kaya kung armor na lang? Mas maganda kung hindi ito masyadong halata. Tugon naman ng duwende, madali lang gawin yan. Umuwi na si Jinhyuk sa kanila at natulog, biglang umalarm ang kanyang cellphone at nagising naman siya. Habang nag-uunat ay sinasabi niya na, nakatulog ako ng 6 na oras, preskong presko sa pakiramdam. Dagdag pa niya, nakakapagod sa dungeon na yun, umuwi ako para makapagpahinga naman. Mabuti na lang nakapag-set ako ng alarm, siguro tapos na yon sa ngayon. Sa kabilang dako naman ay tapos nang gawin ng duwende ang pinapagawang armor ni Jinhyuk sa kanya. Bigla naman dumating si Jinhyuk at tinanong niya kung saan nanggaling si Jinhyuk, tugon naman niya, wala naglibot-libot lang. Napansin niya ang armor na gawa ng duwende, sabi ng duwende, yan ang armor mo. Ginawa ko yan para maisuot mo sa ilalim ng iyong damit para matago ito. Subukan mo, at dito sinuot niya na ang armor na ito ay magaan at matibay. Tinanong siya ng duwende, tapos ka nang magbihis, di pa tapos magsalita si Jinhyuk ay bigla siyang pinalo ng buong lakas ng duwende sa dibdib at dahil sa impact ay napaatras ang ating bida. Ang effect ng armor na ito ay nababawasan ng physical na pag-atake ng 50% at ganun din sa magic damage. Nagulat naman si Jinhyuk sa ginawa ng duwende, sinabi ng duwende na, mabagal ang pagpapaliwanag kumpara sa demonstrasyon, kamusta ang performance ng armor? Nagulat naman si Jinhyuk dahil hindi siya nasaktan sa ataking yon. Sa isip-isip ni Jinhyuk habang check niya ang kanyang armor, ang ataking yun kung wala ang armor malamang bali-bali na ang ribs ko, pero sa puntong ito ay okay na okay ako. Sa pamamagitan nitong armor at baseball bat ko ay mas lalakas ang aking kapangyarihan. Swerte ko na meet ko ang duwendeng ito. Tinanong siya ng duwende, okay ba? Nagustuhan mo ba? Tugon naman ng ating bida. Oo naman, maraming salamat. Tugon naman ng duwende habang may kinukuha siya, di na kailangan ng pasalamat o ito dalhin mo. Tinanong naman ni Jinhyuk kung ano ito. Tugon naman ng duwende, yan ba? Yan ay, fast forward. Nakauwi na si Jinhyuk sa bahay niya at dito iniinom niya ang bigay sa kanya ng duwende. Nasasarapan siya sa lasa nito. Habang tinititigan niya ang lagayan ng alak, sabi ni Jinhyuk, paano ang isang ordinaryong soju ay magagawa ang ganito? Naalala niya ang sinabi ng duwende, kapag nilagay mo ang soju sa mithril barrel ay lalabas ang tunay na lasa nito. Kahit na ang mga mumurahin na mga alak. Sa isip-isip naman ni Jinhyuk, nakakamangha naman ang bagay na ito. Kapag nilagay mo ang soju dito ay parang ibang inumin na, di naglaon ay may biglang naalala si Jinhyuk, tinawagan niya si Junchul para pagbentahan, na-excite naman si Junchul habang sinasabing, oh talaga ba? Anong klaseng bangkay ng halimaw naman ngayon ang ibebenta mo sakin? Tugon naman ni Jinhyuk sa kabilang linya, bangkay ng kobold at kunting alak. Nagulat naman si Junchul sa narinig niya na alak ang ibebenta sa kanya ni Jinhyuk. Lumipat ang eksena na kung saan nandito ang mga Titan Guild members na naghahunt ng mga halimaw, nang akma nilang eco-collect na sana ang mga bangkay ng halimaw na kanilang napatay at aalis na sana sila kaso may muling biglang lumitaw na mga lizardmen na mga halimaw. Sa sobrang dami nito ay sabi ng isang membro ng Titan ay kailangan nila ng tulong ng ibang guild para matalo nila ang mga halimaw. Kaso sinabihan sila ng kanilang vice guild master na, manghingi ng tulong sa ibang hunter. Nakakatawa ka. Hindi tayo pwede manghingi ng tulong galing sa ibang guild. Sa isip-isip ng kanilang Vice Guild Master, para sa kapakanan ng reputasyon ng Titan Guild ay kailangan namin makaya ito.
Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na tama na ang kakareklamo. Kaya natin ito, hanggat nakafocus tayo ay mauubos natin silang lahat. Kayong lahat maghanda sa laban. Sa kabilang dako naman, sa isang establishmento, nandito ang ating bida na kakapromote niya lang bilang isang cleric. Ang cleric ay isang healer na gumagamit ng healing skills. Sinabi ng babae habang ibinibigay niya ang identification card ni Jin Hyuk na, bihira lang ang ganyang class. Na-promote si Jin Hyuk bilang isang rank C na cleric. Nakuha niya na ang kanyang identification card, habang naglalakad siya palabas ay sa isip-isip ni Jin Hyuk habang tinititigan ang kanyang identification card, sa wakas na promote rin ako bilang isang cleric, kung iisipin mo ang cleric ay tagahil lang sa likod ng kakampi, pero hinahanap-hanap ng kahit anong guild. Maya-maya pa ay may dumating na lalaking bogbog sarado at duguan. Naghahanap siya ng isang cleric, sa isip-isip ni Jin Hyuk habang tinataas niya ang kanyang kamay, gumana nga. Sinabi ni Jin Hyuk na, cleric ako pero okay lang ba na si class lang ako? Tugon ng lalaki, oo naman Tara sumali ka sa amin ngayon din. Sa isip-isip ni Jin Hyuk, totoo nga ang chismis, mas maganda pala talaga ang isang cleric kesa sa inaasahan ko. Sa kabilang dako naman, mukhang nahihirapan na ang kupunan ng Titan Guild, galit naman ang kanilang vice leader, sabi niya mga walang kwentang basura, umaastang matatapang kasi may inaasahan sila. Sumugod na ang kanilang Vice Guild Master habang sinasabi na, pumirmi kayo dyan at uubusin ko sila lahat. Tumugon naman ang isa sa member ng Titan Guild. Vice Guild Master, hindi pwede, kailangan mong mag-command. Dumating naman si Jin Hyuk, sinabihan siya ng lalaking nag-recruit sa kanya na, mag-heal ka lang kagaya ng ginagawa nila. Tinanong naman ni Jin Hyuk kung ano pa ang kailangan niyang gawin para makatulong. Tugon naman ng lalaki habang papaalis, wala na. Focus ka lang sa pag-heal sapat na yan. Huwag kang mag-alala sa iyong gantimpala, sisiguraduhin namin na mabibigyan ka pagtapos nito. Sa isip-isip naman ng ating bida, parang delikado ito, pero kung babayaran naman nila ako, okay lang. Dito nagsimula na siyang mag-heal, hinil niya ang isang hunter na dihado sa kanyang kalaban na halimaw, at bigla itong lumakas pagka-heal niya nito at natalo ang halimaw. May nasugatan na hunter, at sabi ni Jin Hyuk sa isang cleric, kahit anong gawin natin, parang wala nang katapusan ito. Sa puntong ito, kailangan na nating humingi ng tulong sa ibang guild. Sumang-ayon naman ang isang cleric sa sinabi ng ating bida. Sa isip-isip ni Jin Hyuk, sa puntong ito, baka maubos kaming lahat dito. Maya-maya pa ay napansin ni Jin Hyuk na lumabas ang kanyang sandata sa kanyang inventory, yun pala ay may kalaban na sa likod niya. Sinalag ng sandata ni Jin Hyuk ang pag-atake ng butiking halimaw, habang patuloy sa paghihil si Jin Hyuk. Nagulat si Jin Hyuk bakit nasa likuran niya na ang halimaw. Dito niya napagtanto na nasira ang depensa kaya nakapunta ang halimaw na butiki sa likuran niya. At dito napagdesisyunan ng ating bida na depensahan ang mga kasama niyang cleric din. Hinato niya ng sandata niya ang halimaw at bumagsak ito. Sumigaw si Jin Hyuk na, isa itong ambush. Nasa likuran na natin ang mga halimaw. Tinanong siya ng nakasalamin na cleric, bakit nakarating dito ang mga halimaw? Sagot ng isang cleric habang patuloy sa paghihil. Isa yang teknik na pagtatago kung saan di natin sila makikita, masama ito. Determinadong tugon ni Jin Hyuk, okay lang, kayong lahat mag-focus lang kayo sa paghihil. Ako na ang bahala sa mga yan. Tinanong siya ng nakasalamin, ikaw ang bahala. Hindi ba cleric ka rin katulad namin? Dagdag pa ng isang cleric, masyadong delikado kailangan natin humingi ng tulong sa Titan Guild. Tugon naman ni Jin Hyuk, tignan nyo, nahihirapan na silang depensahan ang kanilang tinatayuan. Umalis na si Jin Hyuk habang nagsasabi na, huwag kang mag-alala, hindi ko naman gagawin kung hindi ko kaya. Sinimulan na ni Jin Hyuk atakihin ang mga halimaw, habang pinapalo niya ang halimaw ay sa isip-isip niya, nag-aalangan ako sa gagawin ko pero kayang-kaya ko naman pala gawin ito. Napansin ni Jin Hyuk na may nakalagpas sa kanya na isang halimaw at balak atakihin ang nakasalamin na cleric. Bigla niya itong hinabol at pinalo sa ulo, di napansin ni Jin Hyuk na inatake siya sa likuran niya. Nagulat ang halimaw dahil hindi man lang nakapinsala ang pag-atake niya. Lumingon si Jin Hyuk habang sinasabi niya na, ito ang kapangyarihan ng magandang kagamitan sabay hambulos sa halimaw. Lumingon ang nakasalamin at nakita niya ang ginawa ni Jin Hyuk, di siya makapaniwala na ang isang cleric ay nagagawang patumbahin ang butiking halimaw. Sabi ng nakasalamin na cleric, napakagaling niya. Napipigilan niya ang mga halimaw kahit siya lang mag-isa.
Tugon naman ng isang cleric, salamat sa kanya dahil sa kanya hindi na nating kailangan mag-alala, mag-focus lang tayo sa paghihil ng mga kakampi. Sumang-ayon naman ang nakasalamin. At dito nagulat ang mga butiking halimaw dahil hindi sila makagalaw. Isa pala itong kapangyarihan ng bagong dating na lalaki at pinaghihiwan ito ng walang kahirap-hirap ang mga halimaw. Ang lalaking ito ay si So Sang-ho, ang master ng Titan Guild. Dito tinanong niya si Jin Hyuk kung siya ba ang nakapatay sa mga halimaw. Tugon naman ni Jin Hyuk, oo ako nga, pero sino ka? Lumingon ang dalawang cleric at sinabihan ng isa si Jin Hyuk na, S-rank hunter yan na si So Sang-ho. Tinanong ulit ni Jin Hyuk kung sino. At sumigaw ang isang cleric na, yan ang Titan Guild Master. Tugon naman ng nakasalamin na cleric, sa tingin ko pwede na tayong umuwi. Tumakbo naman agad ang Titan Guild Master at sinabihan niya si Jin Hyuk na, pasensya na, mag-usap na lang tayo mamaya. Sisiguraduhin kung magagantimpalaan ka ng maayos. Napagtanto ni Jin Hyuk na isang S-rank hunter si So Sang-ho. At dito sinabi niya na, sa pagkakaalam ko malalakas ang S-rank hunter pero sa tingin ko, ang isang ito ay nasa ibang level na. Isa siyang halimaw. Nang makarating na ang guildmaster sa mga membro ng Titan ay sinabi niya na, mahusay kayong lahat. Nang marinig nila ang pamilyar na tinig na yon ay kita sa kanilang mukha na parang nabunutan sila ng tinik sa lalamunan. Habang si An Do-yen naman ang kanilang vice leader ay parang hindi masaya na dumating ang kanilang guildmaster. Sinabi niya na, paano niya nalaman ang lugar na ito? Sagot ng isang miyembro ng Titan, tinawagan ko siya. Wala namang masama kung manghihingi tayo ng tulong sa miyembro ng ating guild. Sa kabilang eksena naman habang busy sa pakikipaglaban ang mga hunters ay nagsalita si Sang-ho, sa mga pagod na pwede na kayong umatras, ako na ang bahala mula dito. Nang walang ano-ano'y humanda siya ng isang atake, habang papa-atres ang mga hunter na pagod ay sabi niya sa kanilang guildmaster, sandali lang po wag po muna kayong umatake, sabi ng guildmaster. Bilas inyo at umatras. At dito nag-umpisa na siyang gumamit ng skill, sinuntok niya ang lupa at sa pag-ataking yun ay may isang taong di nakaalis pero di siya nasugatan ang tanging nakaramdam lang ng pinsala na yun ay ang mga halimaw. Habang pinapanood nila ang kanilang guildmaster, sinabi ng isang miyembro, ang lakas. Sa isang atake lang ay inubos niya ang mga halimaw, tugon ng isa. Hindi nakapagtataka na isa nga siyang S-rank. Nakita rin ni Jin Hyuk ang pag-ataking yun ng guildmaster, sa isip-isip niya. Grabe, tinamaan ang mga halimaw at iniwasan ang lahat ng kakampi. Akala ko lumakas na ako. Pero ang isang yun ay mas malakas pa pala kesa sa inaasahan ko. Nang maubos na ang mga halimaw ay, sabi ni Sang-ho, check nyo kung may nasugatan ba at ipunin nyo lahat ng mga loot. Sumang-ayon naman ang mga ito. At dito nakita niya si An Do-yen at pinagalitan nito. Sinabi niya kay An Do-yen, ano bang iniisip mo? Sinusubukan mong i-handle to ng mag-isa? Plano mo bang patayin ang mga kasamahan mo? Sagot naman ni An Do-yen, kapag humingi ako ng tulong sa iba mapipinsala ang reputasyon ng ating guild. Galit naman na tugon ni Sang-ho. Hindi guild ang dahilan, kundi ang pride mo na ayaw mong masaktan. Tugon naman ni An Do-yen, malupit na paratang naman yan guildmaster. Maya-maya pa ay sinabi ng isang miyembro ng Titan Guild na kailangan nating bigyan ng reward ang mga cleric na tumulong sa atin ngayon. Dito sinabihan niya si An Do-yen na, hindi ka makakawala sa sitwasyon na ito. Pag-usapan natin ito kapag nakabalik na tayo sa guild. Sumang-ayon naman si An Do-yen. Humingi naman ng tawad si Sang-ho sa mga cleric at nagpakilala sa kanila. Ako si So Sang-ho ang master ng Titan Guild. Salamat sa inyo dahil sa inyo nakaligtas ang aming mga miyembro. Ako ay tunay na nagpapasalamat. Nabaling ang tingin ni Guildmaster sa ating bida at sinabing, lalo na ikaw, nakita kitang mag-isa kang lumalaban sa mga halimaw, magaling ka. Kung hindi mo mamasamain pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Nagpakilala naman na ang ating bida. Tinanong siya ng Guildmaster kung may guild na ba siya, at tugon ni Jin Hyuk na wala pa akong sinasalihang guild sa ngayon. Tugon naman ng Guildmaster, paano kung sumali ka sa amin? Sumabat naman si An Do-yen, ano bang pinagsasabi mo Guildmaster? Itong tao na ta ay isang D-rank ng nakaraan lang. Naaalala ko pa ng malinaw ang lahat. Swerte lang siya siguro para ma-promote bilang cleric, pero hindi siya karapat-dapat na sumali sa ating guild. Dito sumabog sa galit ang guildmaster at sinabing, kung wala siya lahat ng ating miyembro at ang mga cleric ay namatay na.
Sinagip niya ang mga namatay na sana dahil sa katarantaduhan mo mangmang. Dahil sa eksenang yun ay nagulat ang mga miyembro ng Titan Guild. Nakangising tugon naman ni Jinhyuk sa isip niya, tignan mo nga naman, level-headed pala ang Guildmaster kisa sa inaasahan ko. Dito pinapahingi ng tawad ng Guildmaster si An Do-yen sa ating bida. Galit naman si An Do-yen at sinabi niya sa kanyang isip, ako. Hihingi ng tawad, di pa nakapagsalita si An Do-yen ay biglang nagsalita si Jinhyuk na, salamat sa alok mo na sumali sa inyong guild pero kailangan kong tanggihan ang alok mo. Hindi ko mapagkakatiwalaan ang isang guild na may kagaya niyang Vice Guildmaster. Galit naman si An Do-yen at sinabing, anong sinabi mo, walang hiya ka. Naghahanda siya ng isang pag-atake, nang aatakihin niya na ang ating bida ay biglang lumabas ang kanyang sandata at tinamaan sa dibdib si An Do-yen, agad naman lumaganap ang pangyayaring yun sa balita. Sabi sa balita, ang Vice Master ng Titan Guild ay nahimatay pagkatapos matalo ng isang C-rank hunter. Sabi ng isang lalaki, mananahimik lang ba tayo sa pangyayaring ito Guildmaster? Dalhin mo ngayon din ang C-rank hunter na yun para magpaliwanag. Suman-ayon naman ng isang lalaki at sinabing, bakit pati si An Do-yen paparusahan mo? Hindi yan makatarungan. Sabi naman ng isa, kapag hindi tinatugunan ay malamang masisira ang reputasyon ng Titan Guild. Linapag ni Guildmaster ang tasa sa mesa at sinabing, hindi siya ang dahilan para madungisan ang reputasyon ng Titan Guild kundi si An Do-yen. Linagay niya sa panganib ang buhay ng mga bagong recruit para sa kanyang sariling kapakanan. Hindi lang yan, sinubukan niyang gamitan ng dahas ang isang taong nagligtas sa ating guild. Dagdag pa niya, sapat na rason na ito para bawiin sa kanya ang posisyon na Vice Guildmaster. Mali ba ko? Magsasalita pa sana ang isa kaso sinupalpal siya ng Guildmaster at pinaalis na sila. Iniisip ng Guildmaster ang ating bida habang sinasabing, Kang Jinhyuk, hindi siya ordinaryong C-rank hunter. Bago pa siya tuluyang lumakas, kailangan ko na siyang ma-recruit para sa amin. Lumipat ang eksena, nasa bahay ang ating bida habang umiinom at tinitignan ang kanyang cellphone, sabi niya, sa tingin ko napasubra ang paggasta ko ng pera dahil nakakalikom na ako ng pera. Ang gastos ko ay higit pa sa inaasahan ko. Kung alam ko lang sana na ganito, sana tinanggap ko na lang ang ekstrang bayad, hindi na mahalaga yun at sabay inom ng alak. Pagtapos niyang uminom ng alak ay sinabi niya na, meron naman akong ibang paraan para makalikom ng pera. Pagtapos niyang uminom ay pumunta na siya agad sa dungeon, sabi niya habang papasok siya sa second level, hindi na sapat ang paghahunt sa kaparehong halimaw sa ngayon. Ngayon ay mas malakas na ako kesa dati, panahon na para sa mas malakas na kalaban. Tumungo na siya para maghanap ng mas malakas na kalaban, narinig ni Jinhyuk ang tunog ng halimaw, di nga siya nagkamali isang orc ang halimaw na ito. Nang akma ng aatakihin ng orc si Jinhyuk ay kinounter naman niya ito sa pamamagitan ng pagtusok sa dibdib gamit ang kanyang baseball bat, agad naman namatay ang halimaw na orc. At dito, maraming nag-aabang na orc sa kanya, sabi niya, kapag naubos ko lahat ng ito ay hindi na ako mamamroblema ng pera sa ngayon. Pinalapit ni Jinhyuk ang mga halimaw at sabay sugod sa mga ito habang sinasabing, oras na para magkapera. Naubos niya lahat ng 20 mga orc. Sabi niya habang tinititigan ang status window, di na ko nagkakaproblema na harapin ng sabay-sabay ang 20 mga orcs. Tumungo na si Jinhyuk sa ibabang bahagi ng labyrinth, habang naglalakad siya ay napansin niya ang lugar na para itong templo at nakadama siya ng bahagyang pagkatakot. Nang makatungtong siya sa third floor na bahagi na tinatawag naman na Temple Guardian's Labyrinth. Sabi ng ating bida, third floor. Tama nga ang lugar na napuntahan ko. Lumabas ang status window at sabi dito, nairehistro na ang third floor sa warp gate. Habang sinusuri ng ating bida ang lugar sabi niya, bakit wala ditong mga halimaw? Ang templo ba na ito ay isang safe zone? Maya-maya pa ay may biglang lumabas mula sa ilalim ng sahig, naging alerto naman si Jinhyuk at lumayo mula sa ataking yon. Sa isip-isip niya habang lumalayo siya, hindi maari, isang halimaw. Hindi pa man nakakalayo si Jinhyuk ay bigla na naman siyang inatake ng halimaw, sinalag niya ang ataking yon, sa isip-isip niya ay sobrang bilis ng halimaw na ito. Habang siya ay nasa ere sa isip niya, kahit na sinalag ko ang ataking yon ay tumatalbog lang pabalik. Ano ito? Bakit ganyan kaliksi at kalakas ang halimaw na yan? Dagdag pa niya, kailangan kong manatiling focus.
Itong bagay na napansin ni Jin Hyuk ang katawan ng halimaw na gawa sa bato. Sabi niya, narinig niya ang ito dati, ang artipisyal na halimaw na nilikha. Ang halimaw na ito ay tinatawag na golem. Sa pagkakataong ito ay sumugod na si Jin Hyuk para atakihin ang halimaw kaso inatake siya ng halimaw subalit naiwasan niya naman ang ataking yon. Sa isip-isip ni Jin Hyuk habang siya ay papasugod sa halimaw, malakas lang ang panlabas na anyo ng halimaw na ito pero hindi naman ito gaanong matalino. Hinampas niya ang halimaw at ito'y nagkapira-piraso. Sabi niya nang pagtapos ng ataking yon, walang rason para hindi ko ito mapatamba. Natakot ako nang walang dahilan. Maya-maya pa ay gumalaw ang mga bahagi ng halimaw na bato, at itong bumalik sa orihinal niyang anyo. Sabi niya, dinurog ko na siya tapos buhay pa rin. Nang papasugod siya sa halimaw ay sinabi niya na, naalala ko na, hindi ito basta-basta mamamatay maliban na lang kung sisirain ko ang core nito. Dagdag pa niya, nagkamali ako dun, kailangan ko munang umatras at mag-isip ng aking diskarte. Nang paatras na sana siya ay may biglang humawak sa paa niya. Nagulat naman si Jin Hyuk dahil may isa pa palang halimaw na bato ang nanggaling sa sahig. Maya-maya pa ay may isang palaso ang tumama sa dibdib ng halimaw na bato at tinamaan ang core nito at nagkapira-piraso ito. Sa pagkakataong ito ay alam na ni Jin Hyuk kung saan banda nakalagay ang core ng halimaw. Sinundot niya ng baseball bat ang isa pang halimaw at namatay naman agad ito. Pagkatapos nun ay napabuntong hininga ang ating bida sabay sabing, muntik na ako doon. Kung hindi dahil sa palaso na yun kanina ay malamang namatay na ako. Napalingon siya at sinabing, sino ba ang tumulong sa akin ngayon? Bumaba ba dito ang duwende? Sa di kalayuan ay may nakikita siyang anino, sa isip-isip ni Jin Hyuk, hindi ang duwende, kundi isang babae. At dito lumabas ang magandang babae na gray ang buhok at malaki ang, basta. Hanggang dito na lang muna guys, kung gusto mo ang kwentong ito, mag-like at mag-comment na lang kayo ng part 4, at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Salamat kita-kits sa susunod.